Ipinagpaliban sa susunod na linggo ang botohan ng ad hoc committee ng Kongreso kaugnay ng BBL o ng Bangsamoro Basic Law. Paliwanag ng komite, kailangan pa raw ng dagdag na panahon para talakayin ang mga amendment o pagbabago sa panukala. Pero tingin ng ilang kongresista, ipinagpaliban ang botohan dahil wala pa di manong sapat na bilang ang mayorya para maipasa ang gusto nitong bersyon ng BBL. May report si Joseph Moro. Kahapon sana nakatakdang gumulong ang botohan ng ad hoc committee ng Kamara sa panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Pero hindi ito natuloy at sa halip itinakda sa susunod na linggo na lamang. Ang dahilan ayon sa komite, hindi pa kasi tapos talakayin ng mga amendment o pagbabago sa panukalang batas. Pero iba ang basa rito ng ilang mambabatas. Ayon kay Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez, ang leader ng Independent Bloc, wala pang sapat na bilang ang mayorya para ipasa ang BBL, kaya pinagpaliban muna ang botohan. Tingin naman ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares, may sariling bersyon ng BBL ang Liberal Party at kailangan muna nilang matiyak na may sapat silang suporta para maipasa ito. Ang chances ng Malacanang na maipasa ang BBL sa committee level, medyo malaki sila dyan. Sa plenary ang medyo hindi ganun kasigurado. I don't think naman the Liberal Party will pass their draft dito without consulting Malacanang. Di naman ang chairman ng ad hoc committee on the Bangsamoro na si Representative Rufus Rodriguez, walang bersyon ng BBL ang partido ng administrasyon. Gayunman nasa 20 kongresista na membro ng LP o di kaya kaalyado ng LP ang may napagkasundo ang amendments at isinulong daw ito sa pagdinig kahapon. Pero wala raw nangyayaring gapangan mula sa palasyo o sa anumang partido. Secondly, we've decided instead of voting to accept more amendments. Antabayanan natin ang pagpapasya ng ad hoc committee sa Kamara hinggil sa mga inihaing amyenda sa draft BBL. Kinikilala at ginagalang natin na may mga proseso ang ating Kamara bilang isang hiwalay at kapantay na sangay ng pamahalaan. Matapos pagbotohan sa komite ng Kamara, pagbobotohan naman ito sa plenaryo para sa ikalawa at ikatlong pagbasa. Layo ng BBL na bumuo ng isang Bangsamoro political entity na ipapalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM, batay sa peace agreement ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. May ipinapasaring bersyon ng BBL ang Senado. Kapag naaprubahan na ng dalawang kapulungan ng kanilang bersyon ng panukalang batas, pag-iisahin naman ito sa Bicameral Conference Committee bago lagdaan ng Pangulo. Para kay Senador Bongbong Marcos, the chairman ng Senate Committee on Local Government, hindi dapat apurahin ang pagpasa sa kontrobersyal na panukalang batas. Sinasabi ng palasyo na sana matapos on this date. Pero kung hindi pa tapos, hindi namin pwedeng madaliin ito. Kung madaliin natin, sabihin na lang natin, o sige, basta June 30, tigil na lahat, pasa na natin. Hindi, it will not work. Joseph Moro, GMA News.